What's going on, boys and girls? It's your boy once again, King Senko. I've been wanting to say that intro, yung boys and girls, but hesitant ako. Pero nalaman namin sa aming analytics na yes, may mga girls na nanonood dito sa aming channel, which is why I can call you boys and girls. On this video, pag-uusapan natin ang top 7 na napili namin na yayamanin sedans for less. When we say for less, ibig sabihin hindi ito bubutas ng bulsa. Maaari niyang butasin ang bulsa ninyo, no? Disclaimer lang po, maaari niyang butasin ang bulsa ninyo sa paggamit nyo na by means of operational cost, ibig sabihin maintenance, gasolina, and repairs. But the cars themselves ang pag-uusapan natin, yung presyo ng sasakyan. At dito sa listahan na to, dapat hindi tayo hihigit ng 300,000 pesos, just like At dito sa listahan na to, dapat hindi tayo humigit ng 300,000 pesos because it's the top 7 yayamanin cars for less. Okay, taking in the top 7 spot dito sa yayamanin sedan for less ay ang Nissan Teana. Nissan Teana from 2010 to 2014, believe it or not, is ranging from 175,000 pesos to 270,000 pesos. Imagine nyo yun? Ang laking sedan, VIP ang datingan, Boss Suzuki if you may, but only for that price, 175 to 270,000 pesos. Now, style subjective. Ako gusto ko yung medyo bilugan na ilo ng Teana eh. Hindi ko trip yung later model na medyo sharp yung headlight. But take note na yung ride nitong Nissan Teana na tinutukoy natin na to ay supremely comfortable. Napakalamig ng aircon. The suspension play is simply dialed in, lalo na kung pasahero ka sa likod or even if you are the driver, I think it's very good. At tulad nga na nabanggit natin kanina, hindi naman natin pag-uusapan yung mga operational cost, but the car, you know, you can't beat it for that price. V6 ang engine yan, take note, front wheel drive. Taking in the top 6. Ito medyo luma. Sa mga mahilig sa retro dyan, keep an eye for this model kasi medyo wild din ang pricing nito. But the good examples na nakita namin ng Toyota Crown, regardless of the year model, is ranging from 150,000 pesos all the way hanggang 320,000 pesos. Di ba? Humigit ng konti yung 20,000 pesos nung 320 na sinasabi natin. But that means pwede ka pang makabingwit dyan ng may 2JZ engine. 2JZ na NA, 1JZ, meron din yan para sa mga straight 6 niya. And you can get it with a manual transmission, automatic transmission, may mga local, may imported. But the thing is, if you wanna project like you're a rich guy, old rich, ika nga old money, the Toyota Crown, regardless of the year model, is an excellent choice. Taking in the top 5 spot is something that I'm also looking at. I will admit, gusto ko tong sasakyan na to dahil instant impression na kagalang-galang ka, instant impression na, you know, yayamanin for less. It's the 2006 hanggang 2013 na Toyota Camry. Itong mukha na to ng Camry, yan po yung tinutukoy natin. Up to 3.5 V6 engine, automatic transmission, napaka-smooth ng ride, magandang suspension, very spacious interior, very upmarket interior with a mix of leather, light colors, even wood trims. Though faux wood yan, FAUX. Wood. I think if you're riding on a Camry, lagyan mo siya ng magandang set ng multi-spoke wheels, drop it to the point na saktong functional lang yung hindi ka sa side-side sa humps gaano. Cruise around town with it, I think you would look like you're some rich guy with a good taste para sa kotse. The price of the Toyota Camry na tinutukoy natin, yung 06 to 2013, ay somewhere between 250,000 pesos for the V variant, yan yung mga 2.4, inline 4 engine, ay nasa 250 hanggang 350,000 at yung 350 na mabibili mo, naka V6 na yan, hopefully makuha nyo yung Q because the Q variant is the all-out dun sa loob. Yun yung parang pinaka-top of the line niya. It's the most luxurious among the bunch ng Camry. That's Nissan Camry. That's Toyota Camry. Next up, unang Euro
na nakapasok sa listahan natin sa ating top 7 yayamanin sedan for less ay ang Volvo V50 at yung mga sedan na kakambal nito. Take note. Dahil yung Volvo V50, may mga counterpart din siya na sedan. Etong Volvo na to, ako personally, pag nakakakita ko ng someone na may Volvo, ang immediate impression niya sa akin ay, oh my God, this dude knows his specific taste for cars. This dude wants a safe car. Kasi alam naman natin, Volvo, napaka-safe. At pag nakakita ko ng Volvo, I know that this dude is quite rich. Medyo gusto niya subtle lang, hindi sumisigaw na napakayaman ko, na may pera ako. Yun ang dating sa akin ng Volvo. Okay, the V50, sedan man yan o wagon, ang range po niyan ay nasa 300,000 dead on. Pwedeng humigit pa dyan para sa mga very good example. Remember guys, Eurocar yan. Eurocars has this tendency sa market na pag napakaganda ng example na bibilin mo, talagang mataas ang presyo niya. But if gusto mo yung medyo may tatarbawin ka pa, may pagawain kang konti, you can get one as low as 280,000 nakakita kami sa marketplace. Just take note na kung kukuha ka nito, dahil nga Euro siya, you must know where to bring it for maintenance. You must know where to buy parts kasi may tendency yan na may kamahalan. But since hindi nga natin tinutukoy dito yung operational and the repair cost, the car itself is Goldilocks. Next up on the list, eto, minsan ko ring binalak magkaroon nito. Nagtitingin-tingin din ako sa marketplace nito hanggang ngayon. It's the Mercedes-Benz W210 E-Class. Why not, di ba? Ito yung successor ng very, very successful na W124. The 210, on the other hand, is the Mickey Mouse na kung tawagin dito locally. And it came in with a lot of engine choice. May straight 6, may V6, may diesel inline 4, may inline 4 na gasoline engine, automatic transmission, supremely comfortable. Chideng yan, guys. And the price is only ranging from 250,000 pesos hanggang 350,000 pesos. From up to 350,000 pesos. Up to 350,000 pesos for a very good example. Pero yung 50,000 pesos more na i-add mo dun sa price cap natin could mean the difference between a fresh one and a not so fresh example. Okay, next up. Taking in the number 2 spot, kung kanina tinutukoy natin yung W210, that's the Millennium Mercedes E-Class. Etong number 2 spot natin, just one spot above it, is the W124. W124, naging, kumbaga, very popular nito from the late 80s up to its last models nung 1994 yata o 1995 yan. And these cars sold in millions. Despite the Mercedes-Benz pricing, binibili siya talaga ng tao because it's supremely comfortable. It's pioneered a lot of technology sa kotse tulad ng mga integrated brake light, integrated headlight, super aerodynamic, supremely comfortable, maraming engine choice from straight 6, V6, V8, inline 4, diesel and gas engines, manual or automatic transmission. I think with the current market, kahit pag-usapan natin yung pricing ng repair and maintenance ito is not too bad for now. But take note na ang presyo ng sasakyan mismo medyo wild. Nakakakita kami ng Mercedes-Benz W124 sa marketplace at sa iba't iba pang mga classified ads platforms ng nasa 90,000 pesos lang, guys. But the good ones, good luck kung magkano. Umaabot ng 1 million mahigit yung ibang good ones because those cars really, really are very good. Umaabot ng milyon kasi talagang inalagaan yun. Gagamitin mo na lang paggising mo sa umaga, gusto mo siyang gamitin, start mo, umalis ka. No problem. But the ones ranging from 90,000 pesos hanggang dun sa price cap natin na 300,000 pesos, maaaring may pagawain ka. But as you draw near the 300,000 pesos mark, patino na ng patino yan, I guess. Magandang body, importante lang dyan, walang kalawang. Just like on any other used cars na bibili nyo, ingat lang po sa kalawang. Matatandang kotse na yan. If you can pick a good one, willing ka mag-spend ng oras sa kanya para patinuin, i-refine siya, that will be a very, very good yayamanin for less. Imagine yung old money vibe na dinadala ng Mercedes na yun. Yung TriStar na nakatayo dito, God. That and the 210, I think is the peak E-Class generations.
And taking in the number 1 spot is from the rival brand ng tinukoy nating top 2 and 3, Mercedes-Benz. This one, napili namin to kasi yung presyo niya and just the overall vibes na binibigay ng kotse when you're arriving at bababa ka sa ganong klaseng sasakyan. And that is the BMW E39 5 Series. You don't need the E39 Performance Super Saloon, di ba? Mahal yun eh. And E39s have this tendency na medyo mas stiff yung ride niya kasi ginagawang sporty. But you get a straight 6 na E39, you get an ordinary V8 E39, lalo kung naka-manual, okay lang din naman kung automatic. I think it's a good yayamanin car for less. Imagine mo yung yung matapang na mukha ng BMW na parang 2 headlights on each side pero integrated in one. Yan nakikita niyo mismong example na yan. I think it's a very good power, what do you call this? Power impression car, di ba? Pag darating ka at yun yung sasakyan mo, yung dating mo sa mga tao parang, oh shit, he knows his cars. Gusto niya subtle lang, never darating ang isang BMW E39 na iisipin mo, it's a crappy vehicle. Pero it could be kung pangit na example yung mabili nyo. But if you know how to maintain, if you know where to bring it, to maintain it, then by all means, get an E39. Pero tulad nga na sinasabi natin kanina, di natin pinag-uusapan dito ang repair and maintenance, just the power perception. Ang presyuhan po ng mga BMW E39 5 Series ay naglalaro sa 200,000 pesos hanggang 300,000 pesos sa mga kondisyon na pwede na. Pero take note na gaya ng Volvo at mga Mercedes-Benz na nabanggit natin dito sa video na ito, mentras na gumaganda ay mas nagiging mas mahal ang mga BMW E39 5 Series na ito. At ang mga M5 ng E39 generation, guys, linawin lang natin na walang papasok sa budget range na tinutukoy natin dito. Ibang liga na yung mga yun, gaya ng mga AMG ng W210 at W124 na tinukoy natin. Actually, pati nga yung E500 at 500E ng W124, ibang liga na rin yun. If we missed something, I know we've missed a lot. Talagang nilista lang namin yung isang tingin pa lang ng tao. Alam mo nang may sinabi siya, alam mo nang may taste siya. Let us know in the comments. If you're not subscribed yet, panginintay nyo. Subscribe kayo dito sa King Senko on YouTube, dito sa King Senko on Facebook. Give this video a like. Check out our other videos. And this is your boy King Senko for now. See you on the next one.